Mga kababayan, ito po talaga ang pinakamatinding budol na nangyari ngayong taon kasi po napakamalawakan ng dayaan. Ginawan nila ng paraan 'no, sa lahat ng puwedeng maging avenue para makapandaya. From vote buying, 'di ba? From vote buying to, pagtatanim ng mga ahas para ma-infiltrate tayo, to 'di ba, programming the machine sa tingin natin na ang resulta ay hindi magiging paborable sa'tin. So, parang itong pandaraya na ito ay ano 'to, it's a conspiracy, malawakan itong dayaan na ito at dapat 'baga natin itong tanggapin. Unang-una kong ire-raise sa inyo mga kababayan, yeah, sige para baka kasi makalimutan ko is, alam natin, okey, ang mga Duterte ngayon dahil siguro sa black voting at sa tindi 'di ba ng galing ng sa galing ng mga Duterte sa Davao, lahat sila halos ng mga Duterte candidates. May mga iba pang Duterte na mga pamamangkin panalo rin, eh. Pangulong Duterte wins 'di ba, overwhelmingly against, Carlo Nograles 'di ba? So is, Baste. Kong Pulong din against, sino ba 'tong retokada ang ilong nga? Nograles din 'yun 'di ba? Attorney, sino man siya. Oh, kapatid ni Carlo, right? Oh, yung retokada ang ilong. So, despite na ganyan kalakas ang Duterte, how come mga kababayan na ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte hindi rin overwhelming ang ipinanalong boto? Paanong si Senator Bongo ngayon ay nangunguna as top one candidate, number one candidate, pero ang kanyang mga kasamahan laglag? Alam natin na ang pagboto natin ngayon or kahapon, 'di ba, is a revenge vote. Paghihiganti ito sa ginawa kay PRRD. So black voting ang napag-usapan, Duterten. Duterten ang pinag-usapan. Paanong number one si Senator Bongo, pero laglag ang lahat ng kasama. Hindi ba dapat number 2 hanggang number 10 yan? Kasi black vote. Kayo ba mga kababayan bilang DDST, tatanungin ko kayo, ang sinide nyo ba sa balota ay si Senator Bongo lang at hindi niyo sinunod ang usapan na Duterte, Duterte 12 na nga eh. May bumoto ba sa inyo na si Senator Bongo lang ang sinade? Yan ang tanong. Okay, tatlo ang pumasok. Pinalalabas kasi ng mga double agents ngayon mga kababayan or ng mga DDS na ahas. Yung mga yung mga maka-IME na masaya na ngayon, no? Hindi na sila apektado na natalo ang karamihan sa Duterte. Ang talo po sa Duterte ngayon ay 7. Tatlo lang ang pumasok. Sino yung mga yan? Si Senator Bongo, si Senator Bato, at si Marcoleta. Alam nyo, feeling ko, kaya nakapasok ah, Congressman Marcoleta, ang ginawa po siguro ng mga maka Marcoleta and ibang mga INC, baka siya lang ang sinid. Undervoting, sinasabi ko sa inyo, undervoting nga po eh. Ang ang solusyon para makalusot ang kandidato natin. 'Di ba ginawa din 'yan sa Ilocos? Pinakita ko sa inyo yung sa vlog natin na ang sinade lang sa Ilocos na pangalan ay si Mangga. Hindi ibinoto ang Duterte, hindi ibinoto si Camille, hindi ibinoto ang alyansa. Pangalan lang ni Mangga ang kasama sa mga sample ballot at may pakimkim pa. May 1,000, may 50 pesos. Pangalan lang ni Mangga. Out of 12 dapat, pero siya lang. So malamang ang ginawa ng ibang mga maka-pro Marcoleta or maybe ng ibang mga INC, shoutout po sa mga taga-INC, baka ang ginawa nila si Kong Marcoleta lang para makalusot. Pero baka hindi nga yan dapat makalusot. Okay? Kaya lang hindi kinakaya yung dami ng boto. May bumoto ba sa inyo na si Senator Bongo lang? Or yung tatlo lang mga kababayan? Nagkamali ba ako ng sinabi sa inyo? Di ba ang hinala ko, tatlo lang ang makakalusot? Iyan ang itinawag sa akin ng puting ahas. Tatlo lang ang lulusot sa Duterte. Oh, di ba ang usapan natin at karamihan sa inyo Duterte, tapos ang mga bumoto kahapon, kapag ka Duterte ang ibinoto,
or PDP Laban, hindi binabasa ng makina ang boto. Tapos doon sa polling precinct, pinapakialaman ng mga poll watchers ang pagsishade ng balota. May iba doon, senior citizens, PWD. 'Di ba? Ang nagsishade poll watchers, bawal yun. Dapat kamag-anak man lang sana. Also, porke iika-ika siguro or matanda na, ang sabi ng mga poll watchers, kami na lang po ang magsasalang sa machine. Uwi na po kayo. Tapos hindi daw nanonood yung mga senior citizens or mga PWD kung paano isinalang yung kanilang balota kasi pinauuwi na raw sila at pumirma na raw ng waiver at kung ano-ano pang dayaan. May mga pre-shaded raw, kapag binoto mo may kodigo ka nang hawak, Duterte na nga, Duterte 12 na nga, paglabas ng hindi binabasa ng makina dahil nag-overvote ka raw. Pero walang kaproblema, wala tayong masyadong narinig na nung nagsalang ng kanilang balota ang bumoto sa mga kandidato ni Ngiwi ay isinuka ng machine. Walang masyadong ganyan. Pero kapag PDP Laban candidates or Pro Duterte candidates, iniluluan ng makina or hindi binabasa, minsan nag-overvote daw. Anong klaseng election ito? Na 3 taon nilang paghahandaan, pumapalpak pa rin. Pumapalpak or nakaprogram para hindi basahin ang boto ng mga DDS. Ngayon tayo naka-encounter ng ganito kagulo, ganito kagarapalan ang vote buying, nakapila, madaling araw ang haba ng pila, nakukunan ng videos, nakukunan ng picture, pero parang walang ginagawa ang COMELEC. Parang hindi kumikilos ang men in uniform para pigilan ang election violence. 'Di ba may gun ban? Parang wala tayong narinig. May mga baril, may mga nagpapaputok. May nanggugulo sa pagboto, may mga hindi pinapapunta sa presinto or sa polling precinct kasi alam na maka-Duterte. Anong klase 'yan? Grabe yung conspiracy para dayain ang botong ito. Tatanggapin natin. Okay, update po kung sino na ngayon ang mga nanalo ha. Posted by the Manila Times mga kababayan. Ito yung partial and unofficial results ngayong madaling araw ng mga nanalo. Nangunguna pa rin po si Senator Bongo. Okay? 26 million. 21 million na lang to ngayon mga kababayan. Nabawasan ng 5 million. Saan napunta? Si Pambare 4 ng Cebu, na talong-talo na niya si Wakwak. Dahil si Wakwak 700,000 lang yata or 800,000. Tapos yung kanya 1 point something million, nawala yung ibang boto niya. Naging 800,000 siya. May dagdag bawas na nangyayari. May mga hindi natutulog ngayon, pati ako hindi na nagpuyat na rin ako, nasa abdo, nagpupuyat na rin. Baka ang iba sa inyo nakatulog na, alas 5 na ng umaga sa Pilipinas, ako hindi pa natutulog. Nangunguna si Bongo, pumapangalawa si Bam Aquino. Ngayon, ang agwat siguro ni Bongo at Bam Aquino ay 1 million na lang, 20. Si Bam Aquino, naniniwala kayo? Hindi nga masyadong lumalabas yan sa survey. Sila ni Kiko, 2 pinklawan, umiyak na nga si Sharon, mga kababayan, ba't daw ayaw nating iboto ang asawa niya? Anong milagro ito? Anong mahika ito? Anong hokus-pokus ito mga kababayan? Anong himala itong nangyayari? Hindi kaya, tapos yung mga party list na nangunguna ngayon ha, puro makakaliwa. Knowing yung model ng dagat na yan, mga kababayan, makakaliwa yan. Hindi kaya lalakas ulit ang makakaliwa sa Pilipinas? Good luck sa inyo ha. Mamamayagpag ang mga terorista dyan. Balik terorismo na naman. Good luck talaga. Panoorin nyo nga po yung Andor na siguro bigyan ko kayo ng konting background nung TV show. Kay Star Wars yun yung Andor. Star Wars prequel, sequel, whatever. Yung Andor, meron silang gustong i-invade na planeta. Dahil yung planetang yun maganda mag-produce ng mga fabric. Mayroon doong gagamba na maganda yung silk niya or something. I'm not sure kung tama yung aking pagkakaintindi sa movie. Pero yung planeta na yun, meron pala siyang rare mineral na makukuha sa planetang yun, sa loob ng planeta or sa gitna ng planeta or whatever, sa ilalim ng lupa, na hindi alam ng mga nakatira sa planetang yun, ng mga tao. Ang ginawa ng empire na demonyo, ay
parang tinulungan na magkaroon ng mga insurgents or mga rebelde. Tinulungan nila magkaroon, 'di ba, na magkaroon ng rebelde doon para ma-destabilize yung mga nakatira doon sa planeta. So dahil nga po nagkaroon ng mga nagpoprotesta, nagrarally, 'di ba, yung mga rebelde, gano'n, eh kunwari tutulong yung empire, pero ano yun, genocide, pagpapapatayin nila lahat. Hindi lang yung mga nagwewelga, mga nagrarally or mga rebelde, uubusin nila yung tao sa planetang yun para makuha nila yung minerals na nandun na pinanggagalingan siguro ng pang-power ng kanilang mga sasakyan and whatnot, ng mga spaceships, ganyan. So ganyan ang mangyayari sa Pilipinas, mga kababayan, pag lumakas ang mga NPA. Baka pina-finance na kayo ng deep state dyan sa Pilipinas, ng CIA, kung sino-sino pa, ng foreign power katulad ng Anemica, no, pina-finance na yung mga rebelde para maging hindi stable ang bansa natin, therefore eventually mai-invade tayo ng foreign power. Baka maging colony pa tayo ng Anemica, huwag kayong matutuwa. Hindi porke na hindi na kayo kukuha ng visa para well, maganda siguro na maging state tayo ng US, pero hindi pa rin po, iba pa rin yung may kasarinlan tayo, hindi tayo pwedeng diktahan ng ibang lahi. Ang lupang yan ay atin. Naintindihan nyo? 'Di ba? Hindi pwede maghari ang ibang lahi dyan tapos tayo mababang uri. Atin yan. Dyan pinanganak ang ating mga ninuno. Atin yan habang buhay, habang panahon. So, kapag nagbalik ang mga dilaw, na alam naman natin na pro makakaliwa, good luck sa inyo. Oh, pasok si Senator Bato sa third place, Erwin Tulfo, given, fine, whatever. Pero ang dami nitong, paano itong nakakalusot pa? Ito ay American citizen. Dapat disqualify ito Kiko Pangilinan, pasok. Ano ba yan? Rodante Marcoleta, number 6. Feeling ko, number 3 nga si Kong Marcoleta eh. Sa alin mang lugar na yan, no? Baka mag-agawan pa nga sila ni Senator Bato. Kasi magaling si Kong Marcoleta. Ba't wala dito si Pastor Quiboloy? Ba't hindi gumagalaw ang boto ni Pastor Quiboloy? Oh, anong nangyayari? Naghihiganti rin, hindi lang ang KOJC ngayong eleksyon. Revenge votes tayo ngayon, mga kababayan. Hindi lang mga KOJC ang nag-shoutout po, hindi lang KOJC ang naghihiganti ngayon, even the DDS, tayong mga saksi sa ginawa sa KOJC at kay Pastor Quiboloy nakakulong. Imposibleng hindi pasok sa top 12 si Pastor Quiboloy. Even Jimmy Bondoc na magaling, hindi lang bilang singer kundi abogado, lahat po kayang hilahin. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, paanong number 1 ang isa sa PDP laban pero laglag ang ibang kandidato? Anong nangyayari? Simple lang yan. Dayaan. Bukod sa may mga binayaran na ang kanilang boto, binili na ang pagkatao sa halagang 3,000, sa halagang 4,000, halagang 1,000 pesos, yung makina kahina-hinala. Anong program ang nilagay dyan sa software na yan or anong app yan or software yan at bakit hindi binabasa ang balota nyo kapag ang binoboto nyo ay PDP laban? Ha? So on and so forth, Lacson, pasok si Lacson, punyeta, si Lacson, pasok. O, pampito, si Tito Soto, Diyos ko po, isa na ring, inugat na doon, parang walang kwenta naman. Pia Cayetano, Camille Villar, pang 10. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Anong sabi ko? Post ko yan Nag-vlog din tayo. Kapag isinama nyo si Camille Villar at si Mangga, may malalaglag sa Duterte. Ayan, laglagan ng 7. Pasok pa si Lito Lapid. Yung hindi natin narinig, hindi natin nakita, hindi naman nagsasalita habang senador. Nung kampanyahan, sumayaw-sayaw at nagsalita na. Panalo, wag Okay? At Amy Marcos sa number 12. Si Amy Marcos po, 13 million ang boto. Ang sumusunod sa kanya, 11 million. 2 million ang lamang ni Amy sa number 30 na kandidato. Iilang percentage na lang po, mga kababayan, ang hindi nabibilang. Parang sumasablay ang aking... sandali Iilan na lang ang hindi nabibilang, mga kababayan. Right now, 98.24 na po ang nabibilang na local votes or boto sa Pilipinas. At ang boto abroad na hindi pa nabibilang ay nasa less than 15% na lang po. Konti na lang na mga absentee voting or boto
abroad, overseas ang hindi nabibilang. So maliit lang naman po, no? Hindi naman gano'n kalaking ilang or hindi naman po pagkalaki-laking million votes ang OFWs. Pinakamalaki na siguro ang 11 million, no, na boto ng OFWs. Pero kung ang nabilang na po ay 84%, so baka po 1 million na lang 'yan. Mahigit ang hindi nabibilang na boto. Okay? So malabo na po na mawala si Mangga sa 12. Ang iba kasi, 'di ba, umaasa pa na mawala si Mangga at matalo pa ni Ben Tulfo, 2 milyon na ilalamang ni Mangga, malabo na po 'yan. Okay? Yan yung nilalabas ngayon ng COMELEC na data na hindi pa nabibilang. So, tatanggapin na lang ba to natin, mga kababayan? Kasi ang pinalalabas ng iba, at kaya daw tahimik na ngayon at parang hayahay na at masaya na yung mga double agents. Mamamatikaan na ang uso nila. Successful sila sa pambubudol eh. Naisiksik nila si Mangga sa inyo eh. Ibinoto ng iba sa inyo si Mangga eh. Hindi kayo nakikinig sa akin eh. Sino ba ka naman ako? Bobo daw ako, di ba? O, sabi ng mga double agents, bobo daw ako, tanga raw ako. Hindi kayo nakinig sa akin. Ano nangyari? Sabi ko sa inyo eh. Karibal pa rin ng Duterte niya si Mangga at si Camille. Hindi kayo nakikinig. Kahit iboto niyo si Corbin, si Onasan, si Gonzales, hindi nila masyadong ang layo nila eh. Hindi nila magiging karibal ang Duterte. Pero sa survey, si Camille, di ba, nandyan na number 10 na, number 11. Si Mangga, number 13, ayan, number 12 na sa election. Oh. Hayahay na ang mga maka-Aimee, no? Masaya na sila, pasok na si Mangga. Deadman na sila, na 7 sa kandidato ni PRRD ng laglag. Ang sabi pa nga po, hindi. 5 naman ang pasok eh. 5 ang kay Ngiwi, 5 daw ang endorsed by VP Sara. Okay, fine. 5 sa endorsed ni VP Sara. Pero may pagkakatiwalaan mo lahat? I don't think so, mga kababayan. Pero kung titingnan nyo po, sa Duterte, 3 lang. Ibig sabihin, di ba? Bongo, Bato, Marcoleta. Laglag ang 7 ng Duterte. Oh. Ang 7 galing kay Ngiwi. 'Di ba? At 2 Pinklawan. All in all, 12 yan. 3 kay Pangulong Duterte, 2 Pinklawan, 7 kay Ngiwi. Paanong nangyari ito? Kitang-kita sa Davao, landslide ang boto para sa mga Duterte. Bakit hindi landslide ang boto ng Duterte? Tatanggapin nyo to? Alam nyo, sinasuggest ko mga kababayan eh. Sana ang manlalaglag or ang mawawala or ang matatalong 7 ng Duterte, sana po magsampat sila ng kaso. Sino-sino to? Ipe, Apollo Quiboloy, sigurado po ako magsasampa ang legal team ni Pastor Quiboloy ng kaso. Hinlo, Lambino, sino pa ba? Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, laglag. Right? Oh. And Eric Mata, sikat yan sikat yan sa social media. Si Doc Marites, laglag. Sana po magsampa sila ng kaso. Ang problema, mga kababayan, ang bagal ng protest recount or whatever. Right? Kung magpapa-recount ka, natapos na ng mga kalaban mo yung term nila, katulad nung nangyari kay Lugaw at Bongbong Marcos, nagpa-recount protest si Bongbong Marcos 6 years na natapos ni Lugaw ang kanyang term. Hindi lumabas ang resulta kasi nga binabagalan, sinasadya. Ano ang dapat nating gawin? Tatanggapin natin ito? Delikado si VP Sara, mga kababayan. Sabi, hindi ba i-impeach? Hindi po. Ang siguradong numero at ang siguradong senaryo na hindi mai-impeach si VP Sara ay kung yung Duterte ang nanalo. Kung 9 or 8 lang ang boto, I think 8 lang ang kailangang boto ni VP Sara or 9, no? Para hindi siya ma-impeach. Ang sigurado na hindi siya mai-impeach kung kumpleto ang Duterte. At hindi po kalahati ng Duterte ang natalo, 70%. Tatanggapin nyo to? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.